Naranasan mo na bang sa oras na tumigil ka sa pagsisikap, saka kanya mas napansin? Naranasan mo na bang baliwalain kahit ibinigay mo na ang lahat, tapos bigla ka na lang naging mahalaga nang ikaw ay natahimik? Bakit kapag nagsasabi ka ng nasa isip mo, minamaliit ka? Pero kapag tumigil ka na sa pagsasalita, saka siya naghahabol. Makinig kang mabuti. Hindi komportable ang katotohanan, pero makapangyarihan ito. Hindi siya nahumaling sa mga salita mo. Nahumaling siya sa kontrol na akala niya ay hawak niya sa atensyon mo. Pero nang pinutol mo iyon, nang tumigil ka sa pagpapaliwanag, sa paghingi ng tawad, sa pagsusumikap na maintindihan, doon siya natakot. Doon nabasag ang kumpiyansa niya. Doon nagbago ang kapangyarihan at napunta sa iyo. Bago tayo lumalim, iwan mo muna ito sa komento ngayon. Tahimik ay kapangyarihan. Ito ang simula ng pagbabalik ng iyong isipan, ng iyong kapayapaan at ng iyong kapangyarihan. Hindi lang sa mga relasyon, kundi sa bawat aspeto ng iyong buhay. Una, nararamdaman lang niyang makapangyarihan siya kapag nakikipag-ugnayan ka. Kapag hindi mo na siya binibigyan ng atensyon, unti-unting guguho ang buong realidad niya. At karamihan sa mga lalaki ni hindi man lang namamalaya ng bigat ng kapangyarihang iyon. Ang pakiramdam niya ng pagiging nakakataas, kumpiyansa at pagkakakilanlan ay madalas na parang bahay na nakatayo sa buhangin. At ang atensyon mo lang ang siyang bumubuo ng mga pader. Kailangan mong lubos na maintindihan ang dinamikong ito. Hindi siya makakaramdam ng kapangyarihan kapag mag-isa siya. Nararamdaman niya ito kapag patuloy ka pa ring tumutugon. Kapag nagpapaliwanag ka, nakikipagtalo ka, nagbibigay ka ng emosyon o nakikiusap para sa kaliwanagan, doon niya alam na hawak ka niya sa lubid. At maging tapat tayo, karamihan sa mga babae ngayon ay hindi talaga naghahanap ng pag-ibig. Ang hinahanap nila ay kapangyarihan. Gusto nila ng emosyonal na kontrol. Gusto nilang diktahan kung ano ang mararamdaman mo, kailan mo mararamdaman, at gaano karaming enerhiya ang ibubuhos mo pabalik sa kanila. Kaya sa tuwing nakikipag-ugnayan, bawat argumento, bawat text ng 10 oras ng gabi, bawat sandaling sinusubukan mong ipakita ang halaga mo, pinapakain mo lang ang isang makinang idinisenyo para panatilihin kang litong-lito, pagod at bilanggo sa emosyon. Uudyukin ka niya, itutulak ka niya, babaluktutin ang mga salita mo, iiyak sa tamang oras o magpapanggap na biktima. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil nawawalan na siya ng kapit. Ang kakayahan niyang galawin, ang emosyonal mong estado ang totoong droga niya. Ang mga reaksyon mo ang patunay na may espasyo pa rin siya sa isip mo. Pero kapag nanahimik ka, hindi para maglaro kundi dahil totoong kumalas ka, guguho ang script niya. Hindi niya alam ang gagawin sa isang lalaking hindi sumasayaw sa tugtugin niya. Kailangan ng palabas niya ng manunood. At kapag umalis ka na sa teatro, mag-isa siyang nakatayo sa entablado na wala nang mapapa-impress. Ang katahimikan na iyon ay mas malalim pa kaysa anumang insulto dahil hindi ito hungkag, ito ay pinal. At kapag tumigil ka na sa pagiging lalaking naghahanap ng kanyang pag-unawa at naging lalaking namumuhay sa katotohanan, kung maintindihan man niya o hindi, pumapasok ka sa ibang antas. Ikaw ang nagiging iniisip niya, sinusubaybayan mula sa malayo at pinagsisisihan niyang nawala. Pero higit pa roon, tumitigil ka sa pagiging lalaking itinatatwa ang sarili para lang makuha ang atensyon niya. Iyon ang tunay na kalayaan, iyon ang panalo, at iyon ang sumisira sa ilusyon niyang may kapangyarihan siya. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa kanya, tungkol ito sa pagpili sa sarili mo. Nagiging sagrado ang iyong focus, hindi na napag-uusapan ng oras mo. Hindi mo na inuupahang pansamantalahan ang emosyon mo sa isang taong pinahahalagahan ka lang. Kapag nasasaktan ka, mula sa araw na iyon, hindi mo na kailangan ang pagpapatibay mula sa kanya. Dahil nalampasan mo na ang batang lalaki na gustong makita at naging lalaking nakikita ang sarili. Nakikita mo na ang kapayapaan mo ay hindi na pag-uusapan. Na hindi mo siya kailangang bigyan ng closure, hindi mo siya kailangang sagutin, at lalong hindi mo kailangang sumama sa emosyonal na roller coaster na pilit niyang hinihila ka. Sa halip, inuukol mo ang oras na iyon pabalik sa sarili mo. Mas nagsusumikap ka sa pag-eehersisyo. Mas marami kang naitatagumpay. Mas marami kang
binabasa. Pinaperpekto mo ang iyong kakayahan. Nagiging mahalaga ka hindi lang sa mga babae kundi sa buong mundo. Nagiging mapanganib ka, hindi dahil marahas ka, kundi dahil hindi ka matinag. Hindi dahil malupit ka, kundi dahil hindi ka na maabot. At kapag naramdaman niyang hindi ka na kayang galawin sa emosyon, na wala na ring bisa ang dati niyang mga taktika, doon pumapasok ang takot. Hindi takot na mawala ka, kundi takot na hindi ka na niya kailanman makokontrol. Ikaw ang nagiging lalaking kinukwento niya sa mga kaibigan niya na may halong pagtataka. Iyong hindi niya maintindihan. Iyong sinasabi niyang nagbago pero ang totoo ay gumaling ka lang. Nakita mo ang ilusyon. At ngayon, tuwing susubukan ka pa niyang painitin gamit ang dati niyang mga laro, katahimikan lang ang makikita niya. Hindi katahimikan bilang taktika, kundi katahimikan bilang natural mong kalagayan ng kapayapaan. Dahil tapos ka na sa pagpapaliwanag, tapos ka na sa paghahabol, tapos ka na sa pagpapatunay. Alam mo ang halaga mo at hindi mo na ito ipagpapalit sa mumo ng atensyon. Iyon ang nakakatakot para sa kanya at iyon ang nagpapalaya sa iyo. Pero karamihan sa mga lalaki, tumitigil na sa puntong iyon. Alam ang katotohanan, pero hindi alam ang susunod na hakbang. Kaya ko nilikha ang Stoic Relationship Blueprint na nakalink sa mga komento. Kung natanong mo na ang sarili mo ng paano ko titigilan ang pagbibigay ng kapangyarihan ko? O paano ko muling itatayo ang sarili ko matapos ang taon ng emosyonal na kaguluhan? O paano ako magiging hindi matinag nang hindi nagiging malamig? Lahat ng iyan ay sinasagot sa librong ito. Hindi lang ito basta impormasyon, isa itong mapa, isang manual na mananatili sa iyo habang buhay. Bawat prinsipyo, bawat estratehiya, bawat pagbabago ng pag-iisip, lagi itong nariyan kapag pinakakailangan mo. Kung nagpapagaling ka ngayon o sa mga darating na taon, magsasalita pa rin sa iyo ang blueprint na ito, gagabay sa iyo at ipapaalala kung sino ka. I-click ang link. Ariin ito minsan lang. Panatilihin ito habang buhay. Ikalawa, walang tugon, isyan walang pagpapatibay, isyang panloob na pagbagsak. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam kung gaano kalalim pinapakain ng kanilang presensya ang ego niya hanggang sa alisin nila ito. At kapag nangyari iyon agad at malupit ang pagbabago. Sa sandaling tumigil ka sa pag-reply, sa pag-react, sa pagbuhos ng emosyonal na enerhiyang hindi naman niya pinaghirapan, inilalantad mo kung gaano siya ka-dependent sa pagpapatibay mo para mapanatili ang huwad na kumpiyansa na tinatawag niyang lakas ng loob. Binuo niya ang buong pagkakakilanlan niya sa pag-aakalang palagi kang nariyan, palaging nagpapaliwanag, palaging nagdidecode ng halo-halong senyales niya, gaya ng isang alipin na nakikiusap para sa kaliwanagan. At hindi niya kailanman inisip na mawawala ang bersyon ng iyong sarili na iyon. Pero ang totoo, hindi ka kailanman naging invisible sa kanya. Ginagamit ka lang niya. Umiiral ka para tumugon, makipag-ugnayan, makipagtalo, magbigay ng ginhawa, madurog at muling mabuo sa kondisyon niya. At kapag tumigil ka sa paglalaro ng papel na iyon, nagsisimula ng mabasag ang panloob niyang mundo. Dahil ngayon, nang wala ang emosyonal mong tugon, wala na siyang batayan ng sarili. Nawawala ang palakpak ng kanyang palabas. Nawawala ng saysay ang kanyang manipulasyon. Ang katahimikan mo ay hindi lang hungkag na espasyo. Isa itong salamin. Salamin na ibinabalik sa kanya ang lahat ng matagal na niyang iniiwasan, ang sariling takot niya sa kakulangan, ang sariling pagkakasala, ang sariling kakulangan sa halaga. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Kapag tumigil ka sa pagtugon, hindi mo siya sinasaktan. Pinipilit mo lang siyang harapin ang sarili niya. At iyon ang sakit na walang lalaking kayang ipataw. Isa itong digmaan sa loob ng kanyang isip. Binubuksan niya ang kanyang telepono, walang bagong mensahe. Nagpo-post siya online, hindi mo man lang nilike. Pumasok siya sa silid na inaasahan ng tensyon at wala siyang nakukuha kundi kawalang pakialam. Hindi iyon pagtanggi. Iyon ay pagiging walang saysay. At para sa isang babaeng itinayo ang halaga niya sa pagiging kanais-nais, iyon ay psikolohikal na digmaan. Ikaw ang nagiging nag-iisang lalaking hindi maabot, hindi mapainit, hindi mapilit na magpaliwanag. At doon,
Siya nagsisimulang magpanik dahil nagsisimula siyang magtanong, maganda pa ba talaga siya? Nawala ka ba? May nahanap ka bang mas mabuti? Hindi na ba siya sapat? Ang kawalang katiyakan na iyon ang kumakain sa kanya. Unti-unti siyang mag-aabot ng kamay. Sa unay banayad, ililike ang mga post mo, titingnan ang mga story mo, magpapadala ng mga pasimpleng mensahe tulad ng, sana okay ka, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kalituhan. Sinusubukan niyang makita kung umiiral ka pa rin sa kulungang ginawa niya para sa iyo. Pero kapag hindi dumating ang reaksyon mo, kapag hindi na ibigay ang pagpapatibay, siya'y tuluyang naguguluhan at habang lalo siyang naguguluhan, lalo niyang inilalantad ang pinakamalalim niyang takot na hindi siya kailanman nagkaroon ng kapangyarihan. Ang tanging meron siya ay access. At ang access ay hindi katumbas ng pagmamay-ari. Ang pagpapatibay mo ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng halaga na hindi naman niya pinaghirapan. Pinupuno nito ang kawalan na hindi mo obligasyong dalhin. At ngayon, nang wala na iyon, napipilitan siyang maupo sa katahimikan kasama ang mga tanong na dati umaasa siyang ikaw ang patuloy na magtatanong sa sarili mo. Pero tumigil ka na. Lumayo ka na. At higit pa roon lumapit ka sa loob mo. Ibinuhos mo na ang enerhiya mo sa mga bagay na may balik, ang katawan mo, ang pera mo, ang misyon mo, ang layunin mo. Hindi mo siya ini-ignore, ini-invest mo ang sarili mo at ramdam niya ang pagkakaiba. Dahil ang lalaking dati kayang kontrolin emosyonal ay ang lalaking hindi na niya kayang pasukin sa isipan. Naging emosyonal kang hindi maabot, hindi dahil tumigas ka, kundi dahil gumaling ka. Hindi ka na gumagalaw mula sa kakulangan, sa desperasyon, sa kagustuhan na mapili. Pinili mo na ang sarili mo. Umatras ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas. At ang pag-atras na iyon, ang gumiba sa lahat ng ilusyon na akala niya'y naitayo niya sa pagitan ninyo. Dahil ang totoo hindi siya kumpiyansa. Tumutugon lang siya sa kung gaano ka nagmamalasakit. At kapag hindi na pinopondohan ng malasakit mo ang ego niya, nagsisimula ang pagbagsak, hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa mabagal, masakit na pagguho ng lahat ng ilusyon niya sa kanyang kontrol. Gusto mong muling buuin ang buhay mo mula rito. Tigilan mo ang pagiging lalaking nagsisikap makuha ang atensyon niya at maging lalaking nakakamit ang sariling respeto. Harangan ang mga sagabal, gumawa ng istruktura, isulat ang mga layunin mo. Hatiin ito sa mga hakbang na kaya mong gawin ngayon. Gumising ng mas maaga. Linisin ang kapaligiran mo, subaybayan ang mga gawi mo. Tigilan ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong mahal lang ang bersyon ng iyong sarili na nagsasakripisyo. Ang bagong bersyon mo ay hindi nakikipag-ayos sa kaguluhan. Siya ay nagtatayo ng kaayusan. Siya ay kumikilos sa katahimikan, hindi para maging petty, kundi dahil ang susunod na bersyon niya ay nangangailangan ng focus. Hindi niya kailangan ng panibagong text mula sa iyo. Kailangan niya ng kawalan nito. Dahil ang kawalan na iyon ay nagsasabi ng higit pa kaysa libu-libong paliwanag. Ipinapaalam nito na hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At kapag nawala sa isang babae ang posisyong iyon, nawawala ang ilusyon na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Nagiging bisita na lang siya sa kahariang akala niya ay siya ang reyna. At ang kahariang iyon ngayon ay may hari na hindi na lumuluhod. Hindi ka narito para patibayin siya. Narito ka para patibayin ang sarili mong buhay. Ikatlo, siya na ngayon ang haharap sa sarili niyang mga insecurities. Kapag tuluyan ka ng umatras, hindi dahil galit ka, hindi para manipulahin siya, kundi dahil pagod ka na sa patuloy na pagbubuhos ng enerhiya sa isang taong ginagamit iyon para sa mga laro ng kapangyarihan. Ang totoo, pinipilit mo siyang harapin ang tanging bagay na iniiwasan niya habang buhay, ang sarili niya. Hindi siya sanay sa katahimikan na hindi naghahabol. Sanay siya sa mga lalaking sumusuko, nakikiusap, nagpapaliwanag. Sanay siyang siya ang may huling salita, nagpo-post ng malabong mensahe, naghahagis ng emosyonal na granada at pinapanood ang gulo. Pero ngayon nakatayo siya sa harap ng salamin na walang palakpak, walang audience at walang balik na magpapakain sa kanyang ego. At para sa isang taong inilarawan ang sarili, batay sa reaksyon ng iba, lalo na sa iyo, ang katahimikang iyon ay nagiging hindi matiis.
Karamihan sa mga babae ngayon ay hindi tinuturuan kung paano magtayo ng kumpiyansa sa sarili. Tinuturuan silang mangalap ng pagpapatibay mula sa iba. Nagsusuot hindi para sa sarili, kundi para sa reaksyon. Nagpo-post para sa likes. Nagte-test para sa kontrol. Nakikipaglandian hindi para kumonekta, kundi para makipagkompetensya. At kapag wala na silang mahigop na emosyonal na tugon mula sa iyo, naiiwan sila sa isang vacuum. At ang vacuum na iyon ay hindi nagbibigay kapangyarihan. Nakakahiya iyon. Ipinapakita nito ang bawat bahagi ng kanya na hindi pa buo, hindi pa gumagaling, at emosyonal na hindi pa hinog. Nagsisimula niyang makita ang mga bitak sa refleksyon niya, ang kapalaluan na tumakip sa kawalan ng seguridad, ang mga laro na tumago sa takot, ang drama na nagtakip sa kawalan ng laman. At kahit hindi niya ito sabihin, nararamdaman niya ang buong pagkatao niya ay nakatayo sa kahandaang mag-react ka. Pero ngayon, hindi ka na nagre-react at dahil doon, nakakulong siya sa paulit-ulit na pag-iisip. Iniisip niya kung naka-move on ka na. Tinitingnan niya kung sino ang sinusundan mo. Binabasa niya ang katahimikan mo. Hinahanap ang mga palatandaan sa isang puzzle na hindi mo na nilalaro. Tatanungin siya ng mga kaibigan kung okay lang siya. Magpapanggap siyang hindi niya alintana. Pero sa loob-loob niya, gumuho na siya. Dahil hindi mo na siya nilalaro. Hindi mo na siya pinapatibay gamit ang sakit. Hindi mo na siya binibigyan ng kasiyahang malaman na naaabot ka pa rin niya. At sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi ka na maabot. Hindi dahil binlock mo siya. Hindi dahil iniwan mo siya bigla. Kundi dahil umangat ka na, lumampas ka na sa pangangailangang ipaliwanag ang sarili mo sa isang taong hindi man lang sinubukang intindihin ka. Naabot mo na ang antas ng emosyonal na kalayaan na ginagawa kang immune sa mga bitag na itinanim niya. Nakikita mo na ngayon ang mga pattern, ang init at lamig, ang mga pasimpleng patutsada, ang peking pagiging marupok na idinisenyo para hilahin ka pabalik. At imbes na gumanap bilang therapist, imbes na pilit unawain ang bawat mood niya, pinili mo ang kapayapaan. Pinili mo ang sariling landas. At ngayon siya nakaupo sa kawalan, nagtataka kung naging mahalaga ka ba talaga sa kanya. Kung sumobra ba siya, kung nagkamali siyang subukin ang halaga mo imbes na kilalanin ito. At dito na nagiging hindi mapagkakaila ang kapangyarihan mo. Hindi dahil malupit ka, hindi dahil nakakataas ka, kundi dahil tumigil ka na sa pagtataksil sa sarili mo para lang gawing komportable ang iba. Pinili mo ang kaliwanagan kaysa kalituhan. Pinili mo ang dignidad kaysa pagpapatibay. Tumigil ka na sa pagsisikap na iligtas ang isang taong nilulunod ka para lang siya ay manatiling nakalutang. At ngayon, kailangan niyang umupo sa katahimikan at itanong ang mga tanong na iniiwasan niya ng maraming taon. Bakit kailangan ko ng sakit ng iba para makaramdam ng halaga? Bakit ako nakakaramdam ng kapangyarihan kapag may tao sa ilalim ko na wasak? At kapag hindi niya masagot ang tanong na iyon, kapag natanto niyang hindi pa talaga siya handang harapin ang bersyon mo na pinili na ang sarili, mapipilitan siyang magbago o tuluyang masira. Karamihan tuluyang nasisira. Pero hindi na iyon responsibilidad mo. Hindi mo kailanman papel ang ayusin siya. Papel mo ang ayusin ang sarili mo. At nagsisimula iyon sa pag-alis sa mga sitwasyong ginagawang ebidensya ng kanyang kontrol, ang sakit mo. Hindi ka na galit, nakatuon ka na, tahimik ka na. Hindi dahil sugatan ka, kundi dahil may binubuo ka at alam niya, ramdam niya ang pagbabagong iyon. Dahil sa kaibuturan, naaalala niya ang bawat salitang ginamit para itulak ka, bawat pagsubok na itinapon para masukat kung hanggang saan ka mababasag, bawat manipulasyong ginamit para makuha ang gusto niya. At nakikita niya ngayon, wala ni isa ang nagtagumpay dahil hindi ka na lumilingon. Hindi mo na nilalaro ang dating laro. Isinusulat mo na ang bagong mga patakaran. Namumuhay ka na sa katotohanan at ang katotohanan iyon ay isang liwanag na hindi pa siya handang salubungin. Hindi mo kailangan ng paghihiganti. Hindi mo kailangan ng closure. Hindi mo kailangan ng pag-unawa mula sa isang taong ginawang sandata ang iyong empatya. Ang kailangan mo ay magpatuloy sa pagbuo, magpatuloy sa paglago, magpatuloy sa pagpili sa sarili mo
kahit nag-iisa, kahit tahimik. Dahil sa bawat pagkakataong hindi ka nagre-react, sa bawat pagkakataong nananatili kang matatag, muling nababalik ang mga piraso ng sarili mong nawala sa kakapilit magpasaya sa isang taong hindi naman iginagalang ang halaga mo. Ito ang hitsura ng tunay na pagbabago. Ito ang unos na nagbubunga ng kapayapaan. Ito ang ibig sabihin ng harapin ang sakit, bumangon mula rito, at maging lalaking hindi kayang patagilasin. Hindi dahil malamig siya, kundi dahil buo siya. At kapag buo ka na, nawawala ang pangangailangang makita. Hindi mo na hinahanap ang reaksyon niya, ang pagkilala niya, o ang pagsisisi niya. Lumalayo ka na lang ng may tiyak na kaalaman na ang iniwan mo sa kanya ay hindi ang katahimikan mo, kundi ang sarili niyang refleksyon. At para sa kanya, iyon ang pinaka-nakakatakot na tunog sa buong mundo. Ika-4, nagiging ikaw ang kakulangan na hindi niya kayang palitan. Kapag nagsimula ka ng humiwalay sa mga laro, sa paulit-ulit na siklo, sa ingay ng emosyon, at itinutuon mo na ang atensyon mo sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pagpapatibay niya. Bigla mong binabago ang dynamics mula sa pagiging isang madaling mapalitan na pinagmumulan ng atensyon tungo sa pagiging mas mahalaga. Bihira, ang pagiging scarce ay hindi lang tungkol sa hindi pagiging available. Ang pagiging scarce ay tungkol sa halaga, pagpipigil sa sarili, at ang hindi matatawarang katotohanan na hindi ka na basta-basta niyang maaabot sa isang iglap. At ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay masyadong madaling ibigay ang sarili. Mula sa unang papuri, sa agarang sagot sa text, sa biglaang pagkansela ng sariling plano para makita siya, hanggang sa walang katapusang pagpapakalma sa bawat mood swing niya. Tinuruan mo siyang asahan na anuman ang gawin niya, kahit kawalang galang, pabigla-biglang pagbabago, magkahalong signal, palagi ka pa ring nariyan na ikaw ang ligtas na pagpipilian ng lalaking maghihintay. Pero ano ang mangyayari kapag bigla nang nawala ang ligtas na pagpipilian? Hindi dahil nagtatampo ka o may papel na ginagampanan, kundi dahil lumago ka na. Ano ang mangyayari kapag ang lalaking umiikot dati sa kanyang mood swings ay nakapako na ngayon sa kanyang disiplina, nakatuon sa kanyang pananaw, at hindi na nagbibigay ng reaksyon na kailangan niya para maramdaman ang kahalagahan niya? Agad niyang mararamdaman ang pagbabago. Hindi na siya ang sentro, hindi na siya ang may kontrol. At heto ang twist, hindi lang ikaw ang namimiss niya. Namimiss niya ang kapangyarihan na mayroon siya sa iyo. Namimiss niya ang alam niyang eksaktong paraan para makuha ang atensyon mo. Namimiss niya ang simpleng cryptic na mensahe na agad mong re-replyan. Pero ngayon, hindi ka na naapektuhan, hindi ka na mabasa, hindi ka na maabot. At iyon ang lumilikha ng vacuum ng insecurity na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya takot na mawala ka dahil sa kung sino ka noon. Natatakot siyang hindi na muling makalapit sa kung sino ka na ngayon. Dahil ngayon ang lalaking dating sobra ang puhunan sa bawat kapritsyo ng damdamin niya ay nagtatayo na ng halaga na walang kinalaman sa kanyang pagpapatibay. Level up ka na. Lalong lumalakas, inaalagaan ang katawan mo. Sinasagad ang sarili mo ng higit pa sa dati. Nagiging ikaw ang tipong lalaking gustong makilala ng iba, hindi iyong nagmamakaawa para mapansin. At sa paggawa nito, nagiging ikaw ang uri ng lalaki na hindi lamang bihira, kundi hindi na mapapalitan. Maging totoo tayo. Karamihan sa mga lalaki ngayon ay naghahabol. Uhaw na uhaw sa pagpapatibay ng babae. Nagpo-post para mapansin, nagmemensahe na may pag-asa. Nababawasan ng tulog dahil sa babaeng walang pakialam. Pero hindi ikaw, hindi na ngayon. Dahil natutunan mo ang isang bagay na karamihan sa lalaki ay hindi natutuklasan kailanman, na ang atensyon mo, ang enerhiya mo, ang isip mo, iyan ang iyong pera. At kapag sinimulan mong ituring itong ginto, iba na ang pakikitungo ng mga tao sa iyo. Iba na rin ang pakikitungo niya sa iyo. Magsisimula siyang magtanong kung ano ang nagbago, susubukan niyang balikan ang mga hakbang niya. Baka subukan ka na naman. Maglandian, magbigay ng pahiwatig, buksan ang mga lumang sugat para lang makita kung nandyan pa rin ang dating ikaw sa likod ng katahimikan. Pero kapag hindi natitinag, ang focus mo kapag hindi gumagalaw ang iyong mga prioridad, alam niyang hindi ito yugto lang. Ito ang iyong ebolusyon.
At sa sandaling iyon, nagiging ikaw ang pamantayang ihahambing niya sa lahat ng lalaki at lahat sila'y mabibigo. Hindi niya man aminin ng malakas, pero alam niya, minsan nagkaroon siya ng access sa isang bagay na pambihira at itinuring niya itong parang walang halaga. Ngayon nanonood na lang siya mula sa gilid habang ang lalaking akala niya'y disposable ay nagiging uri ng lalaking hindi niya na kayang abutin. Hindi dahil iniwasan mo siya, kundi dahil lumampas ka na sa mismong laro. Hindi na umiikot ang buhay mo sa pagiging pinipili, ikaw na ngayon ang pumipili at ang pumipili, hindi naghahabol, hindi nagpapaliwanag, hindi humihingi ng tawad dahil umaangat ikaw na ang naging kakulangan. Hindi dahil nagtago ka kundi dahil lumago ka, dahil tumuntong ka ng husto sa iyong layunin na kung may babaeng gustong maging bahagi ng buhay mo, kailangan niyang umangat sa antas mo, umaiwan. Nagiging ikaw ang lalaking mararamdaman kahit wala ka, na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa salita, na ang pagiging walang interes ay tanda ng mastery, hindi ng puot, at ang pinakamaganda, hindi mo kinailangang sumigaw, mag-post ng malabong mensahe o magmakaawang mapansin. Simple lang, naging mas mabuti ka, at sa pagiging mas mabuti, naging pambihira ka. Naging ikaw ang lalaking ikinukwento niya sa mga kaibigan niya, ang hindi niya ma-figure out, ang biglang nagbago. Pero ang totoo, hindi ka nagbago. Tumigil ka lang sa pagbibigay ng sobra sa mga taong nakalaan ng hindi ka intindihin. Tumigil ka lang sa pagbibigay ng oras sa mga taong tinatrato iyon na parang walang hanggan. Tumigil ka lang sa pag-aaksaya ng enerhiya sa mga taong pinapahalagahan ka lang kapag dumudugo ka para sa kanila. Ngayon, pinapahalagahan mo ang oras mo, pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo, binabantayan mo ang enerhiya mo, at dahil doon, naging ikaw ang isang bagay na hindi niya kailanman mapapalitan, hindi ng atensyon, hindi ng mga laro, hindi ng ibang lalaki, dahil walang ibang magiging ikaw, at sa sandaling iyon na mapagtanto niya iyon, hinding-hindi niya iyon malilimutan. Pero pagdating ng oras na iyon, masyado ka nang nakatuon para alalahanin pa siya. Ikalima, namamatay ang kapangyarihan niya sa alingawngaw ng iyong pagkawala. Kapag tumigil ka ng tumugon, hindi para manipulahin, hindi para parusahan, kundi dahil tuluyan ka ng humiwalay sa isang lason na sistema, ang totoo, hinuhugot mo ang saksakan ng buong emosyonal na sistema niya. At doon sa kawalan, nagsisimulang gumuho ang huwad niyang pakiramdam ng kapangyarihan. Karamihan sa mga lalaki, hindi nila alam kung gaano karaming kontrol ang ibinibigay nila sa bawat emosyonal na reaksyon, sa bawat depensibong paliwanag, sa bawat nangungumusta lang na mensahe na ipinapadala sa oras ng kahinaan. At mas masama pa, iniisip nila na ang pagiging palaging available, emotional, at maasikaso ay magbibigay sa kanila ng pagmamahal. Pero hindi niya minamahal ang availability, minamahal niya ang control. Hindi niya hinahangaan ang iyong vulnerability kung magagamit niya ito bilang sandata. Hindi niya pinahahalagahan ang iyong katapatan kung ito ay madaling makuha. At hindi ka niya nirerespeto kung ang presensya mo ay laging naroon at hindi matitinag. Pero kung anong talagang tumatama sa kanya ay ang kakulangan, emosyonal na kakulangan, enerhiya na kakulangan, ang klase ng pagkawala na hindi galit, hindi mapait kundi ganap. Kapag ang isang lalaki ay umatras at hindi na pinapakain ang siklo, kapag hindi na siya naghahanap ng closure o koneksyon o resolusyon mula sa taong ginamit lang ang kanyang damdamin bilang leverage, doon lahat nagbabago dahil ang kapangyarihan niya ay hindi galing sa kung sino siya. Galing iyon sa kung gaano karaming bahagi ng sarili mo ang kaya niyang manipulahin. Pero ngayon, nang wala na ang reaksyon mo, nang wala na ang emosyonal na dependency mo, naiwan siyang nakaupo sa katahimikang hindi niya mabasag. At ang katahimikang iyon ay umaalingaw-ngaw pabalik sa kanya ng lahat ng bagay na iniiwasan niya. Ang kanyang insecurity, ang kanyang pagkakasala, ang kanyang unti-unting nawawalang impluensya. Ang katahimikan ay hindi na pagtakas mo. Ito ay pagbubunyag niya. Ramdam niya ito hindi lang sa tahimik na paligid, kundi sa paraan na hindi na sumusunod ang enerhiya mo sa kanyang kumpas. Ramdam niya ito kapag hindi ka na napapalingon.
kapag maikli na ang tugon mo at palagi ang pare-pareho. Kapag hindi ka na nagtatanong, kapag hindi ka na naghahanap ng pagpapatibay o nagpapadala ng follow-up. Ramdam niya ito kapag ngumingiti ka pero hindi na lumalambot, kapag nakatindig ka ng matatag at ang mga mata mo ay hindi na naghahanap ng reaksyon niya. At sa kaibuturan alam niyang tapos na, hindi lang ang relasyon, kundi ang kanyang pamamayani sa emosyonal mong estado. Alam niyang anumang kapangyarihan ang hawak niya noon sa pamamagitan ng emosyonal na leverage ay nawala. At namatay ito sa sandaling tumigil kang mangailangan ng tugon niya. Sa sandaling tumigil kang katakutan ng kanyang paglayo. Sa sandaling tumigil kang maging emosyonal na available kapag gusto niya. Doon siya natalo. Doon nagtapos ang laro dahil napagtanto niya na hindi na siya nakaharap sa lalaking naghahangad ng kanyang pag-apruba. Nakaharap na siya ngayon sa lalaking may sobrang respeto sa sarili para hayaang ibang tao ang magtakda ng kanyang kapayapaan. At ang bersyon mong ito, hindi niya na kayang abutin, hindi niya na kayang akitin, hindi niya na kayang paikutin sa konsensya, hindi niya na kayang love bomb, hindi niya na kayang gatungan para patunayan mo ang sarili mo. Dahil wala ka nang kailangang patunayan, payapa ka na, nagtatayo ka na, nire-reset mo ang bawat bahagi ng buhay mo upang maging ganap, matatag at may layunin na wala nang puwang para sa kaguluhan. At habang patuloy kang lumalago, mas lalo mong nakikita sa nakaraan ang kanyang mga kilos. Na hindi siya malakas, nagre-react lang siya. Na hindi siya kumpiyansa, magaling lang siyang magpanggap. Na hindi kanya minahal. Minahal niya ang kontrol sa kung gaano karami sa sarili mo ang ibibigay mo para lang manatili siya. Pero nag-shift ka na. Inilagay mo na ang iyong enerhiya sa tunay na dapat paglaanan sa iyong layunin. Nagsimula ka nang isulat ang mga mithiin mo. Inaalagaan mo ang iyong kalusugan. Binubuo mo ang disiplina. Nakatuon ka na sa iyong pinansyal na direksyon at pinoprotektahan mo na ang iyong emosyonal na hangganan na parang nakasalalay dito ang buhay mo. Dahil, totoo nga nakasalalay ito. Hindi ka na ang lalaking nangangailangan ng kanyang pag-unawa. Ikaw na ang lalaking tunay na nakakaunawa sa sarili. At kapag naramdaman niya ang hindi na sinasalitang hangganang iyon, kapag napansin niyang hindi na naaantala ng mga text niya ang agos mo, kapag na-realize niyang ikaw na ngayon ang bersyon ng sarili mo na pinakahiniling niyang huwag kang maging, doon guguho ang kanyang kumpiyansa. Hindi dahil naging malupit ka, hindi dahil hindi mo siya nirespeto, kundi dahil hindi niya na kayang gamitin laban sa iyo ang mismong pagmamahal mo. At ngayon nang wala na ang kapangyarihang iyon, wala na siyang natira. Walang buton na mapipindot, walang larong malalaro. Tanging ang realidad na sobra niyang na-overplay ang kamay niya at minamaliit ang lalaking sa huli ay pinili ang kanyang sarili. At higit pa sa anumang argumento o paghihiganti, iyan ang tunay na nag-alis sa kanya ng impluensyang akala niya'y hawak niya habang buhay. Akala niya hahabol ka, lumakad ka palayo. Akala niya makikipagtalo ka, nanahimik ka. Akala niya magpapaliwanag ka. Isinara mo ang kabanata kahit wala siyang pahintulot. At ngayon sa alingaw-ngaw ng iyong pagkawala, may naririnig siyang mas malakas pa sa mga salita. Ang iyong paglago, ang iyong pagbabago, ang iyong pagiging walang interes. At iyan ang tunog na hindi niya kailanman inasahan, pero ang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Kung sawa ka na sa pagiging lalaking laging nagpapaliwanag sa mga taong ginagamit lang laban sa iyo ang damdamin mo, kung handa ka ng maging lalaking hindi kinokontrol ng konsensya, hindi binabasag ng rejection, at hindi nagmamakaawa ng pag-apruba, panahon na. Ang Stoic Relationship Blueprint e-book para sa mga lalaki ay nasa comments. At ito ang bagay na hindi kailanman makukuha ng karamihan hanggang huli na ang lahat. Hindi lang ito kaalaman. Ito'y mga tao ng sakit, manipulasyon at kalituhan binaligtad at isinulat sa mga pahina na iyo na habambuhay. Huwag mong hintayin na mabasag ka muna bago magsimulang maghilom. Kung handa ka ng lumakad na may kapangyarihan, i-comment mo, pinipili ko ang sarili ko. I-like ang video na ito at mag-subscribe dahil bawat click ay tumutulong sa isa pang lalaki na makalaya mula sa mga kasinungalingang nagnanakaw ng kanyang kinabukasan.